Alright mga kapatid, marami tayong pag-uusapan ngayon, no, about sa seguridad ng ating bansang Pilipinas, mga tol. Dahil nabanggit sa isang investigasyon sa Senado yung pagpasok ng mga Chinese nationals, mga dayuhan, sa hanay ng PCG. Alam naman natin mga tol, nangyari yan nung kapanahunan ng dating presidente, di ba? Si FPRRD, mga tol, no? Pero bago natin yan pag-usapan, yung balitang yan mga tol, dito muna tayo dumako dito sa panawagan ng ilang mga kongresista at humihingi na sila ng tulong sa ibang bansa para patigilin ang pangaharas ng China, mga tol. Naku po, anong magagawa ng ibang bansa? Kukondinahin lang naman nila ang China. Habang ang China magmamatigas din. Kasi ang international law nga hindi nila pinansin eh. 'Di ba? Alam nyo mga tol, bagamat sang-ayon ako dito sa ginagawa ng ilang mga kongresista na nagpapa-impress kumbaga no sa ang mga mamamayang Pilipino na kontra sila sa China. Kasi nga nalaman nila mga tol, ayon sa latest survey, 85% ng mga Pilipino mga tol ang walang tiwala sa China. So alam naman natin mga tol, pagdating sa politika, kung ano man yung issue, sasakyan nila yan. Kung ano man yung issue na yan mga tol, 'di ba? Gagamitin nila yan para maipakita nila sa taong bayan, kakampi nyo kami, mga makapilipino tayong lahat, 'di ba? Kaya alam nyo mga tol, etong ginagawa ng mga kongresistang to, again, bagamat sang-ayon ako, pero kaduda-duda rin kahit papaano eh. Tignan nyo mga mukha nitong mga to. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, samahan ninyo ako rito. Bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Itong mga balitang panonoorin natin ay mula sa News 5. Again, manonood lang tayo ng mga balita, mga tol. Hindi po ako ang magbabalita sa inyo ha. Manonood lang tayo sabay-sabay habang ako naman bilang nandirito ako sa YouTube at ang content ko ay magbigay ng reaksyon, komentaryo, magbibigay ako ng komentaryo. At kayo, pwede rin kayong sumama, magbigay kayo ng komentaryo at reaction nyo sa pamamagitan ng comment sa ibaba. Okay, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Humihingi na ng tulong sa ibang mga bansa ang ilang kongresista para patigilin na ang panghaharas ng China sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Paanong humihingi ng tulong mga tol, no? So ito yung bibigyan natin ng reaction eh. 'Di ba? Aalamin natin mga tol kung ito ba'y alam nila mga tol na wala ring magagawa yung paghingi ng tulong sa ibang bansa para patigilan ng China kasi hindi ganun yun mga tol Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hinimok nila sa isang resolusyon si Pangulong Bongbong Marcos na mas igiit pa ang 2016 arbitral ruling na nagsasabing tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan daw niya ng pag-uutos sa Department of Foreign Affairs na maghain din ng resolusyon sa United Nations General Assembly at patigilin na ang China sa panghihimasok at pang-aabuso. Itong mga tol, alam nila kung gaano kalakas ang impluwensya ng China, no? Lalong-lalo na sa United Nations, international, mga kapatid, no? Napakalakas ng impluwensya ng China. Kasi ang China, mga tol, hindi yan basta-basta isang pangkaraniwang bansa lang. Napakalaki ng impact nila sa ekonomiya, lalo na sa pandaigdigang ekonomiya. Biruin nyo mga tol, sa tinagal-tagal ng panahon na ginagawa ng China, kung ano man yung ginagawa nila ngayon, 'di ba? Ang tanging nagagawa lang ng maraming bansa bilang pagpapakita ng suporta sa Pilipinas, syempre, is kondinahin ng China. Pero ano pa bang aksyon ang pwede nating ihilingin sa United Nations para patigilin ng China? 'Di ba? Kayang-kaya kasing i-veto ng China mga tol, yung kung ano man yung mga resolusyon na kaya nating pwede nating ipasa doon sa United Nations. Hindi nila pwedeng utusan itong China dahil ang laki ng impluwensya nito. Alam din itong mga yan, alam din itong mga mambabatas na to. Kaya hindi natin malaman mga tol kung nag-iingay lang ba sila, nagpapalapad ng papel sa madlang Pilipino dahil napakalakas nga ng survey, 'di ba? Napakalaki ng porsyento ng mga Pilipino na walang tiwala sa China. So bilang mga politiko, 'di ba? Posibleng ginagamit lang din nila itong issue to para patunugin at palakasin yung kanilang pangalan, mga tol. 'Di ba? Kasi ngayon nahinto yung nila focus nila dun sa impeachment 'di ba? Nitong nakaraan mga tol, ang focus nila sa impeachment. Doon talaga sila nakafocus kaso sabi ng Korte Suprema, void, unconstitutional, 'di ba?
Walang due process dahil nga mali yung paraan na ginawa nila para paghahain ng impeachment doon kay Vice President Sara. So ngayon, eto naman sila. Though again mga kapatid again, bagaman sangayon ako sa kanilang ginagawa na hindi sila maka-China, hindi sila pro-China, pero something's fishy talaga. Kasi yung hinihiling nila mga tol, 'di ba? Parang imposible din eh. Imposible din kasi yung hinihiling nila eh. Yung ibang bansa mangingialam na. Hindi ganun kasi yun eh. Tayo nga alam yun eh. Sila pa kayang mga nandiyan na sa posisyon na yan. Sabi ni De Lima, hindi raw pwedeng magpatinag na lang ang bansa sa impluensya ng China sa UN, lalo't isa ang Beijing sa permanent members nito. Di ba? Sila mismo alam nila yung impluensya ng China. Alam nila yun. So para saan pa yan? Hindi na ganun eh. Kailangan ng ginagawa natin mga tol, di ba? Kumukuha tayo o kaya humahagilap tayo ng mga bansa na merong like-minded, kumbaga tawag nga nila dun eh. Doon tayo makikipag-alyansa, sanib puwersa, 'di ba? Yun yung ginagawa kasi ngayon ng ating gobyerno, mga tol. Dito lamang August 11 nang magbanggaan sa Baho de Masinloc ang dalawang barko ng China matapos habulin ang isang patrol boat ng ating Coast Guard. We know that many countries are with us in this fight because the law, the international law, is with us. Tayo yung may karapatan sa West Philippine Sea according to international law. Ang importante kasi, alam naman ng mundo na nanalo tayo dun sa arbitral ruling. Alam naman ng mundo kung sino ang nasa tama. I don't think that should be reason na ganyan na lang, hayaan na lang lagi. And every time there is an hostile or an aggressive action, ganun na lang. And then what? Kung isa kang simpleng mamamayan, madadala ka dito sa sinasabi ni De Lima. Pero kung kaya mo mag-analyze, 'di ba? Kung mag-aanalisa ka sa nangyayari sa mahabang panahon na mga tol, ang kayang gawin ng international law, ang kayang gawin ng maraming bansa is kondinahin ng China, patigilin sila sa ginagawa nila sa pamamagitan ng panawagan. Yun lang, mga tol, ang nagagawa nila sa mahabang panahon. Like for example, itong mga nangyari na mga pangaharas ng China sa nakaraan, nagagawa ng mga bansa na tumututol sa ginagawa ng China is manawagan na itigil na ng China, irespeto ang international law, irespeto ang umiiral na batas, irespeto yung hatol ng Court of Arbitration. Pero hanggang dun na lang sila mga tol hindi nila kayang puwersahin ang China dahil alam naman natin makapangyarihan din yan. Anong gagawin nila? Isa-sanction nila China? Diba? Alam naman natin, pumapalag din ng China sa mga ganyan ng mga bagay, diba? Nakipaglaban nga sila sa United States, diba? So mga tol, ang tanging magagawa natin talaga ngayon is palakasin natin ang puwersa natin. Yun ang kailangan. At silang mga congressman, silang mga nandirito sa kongreso, 'di ba? Sila yung nag-aayos ng mga budget na ipapasa nila sa presidente para lagdaan ng presidente. Pataasin nila yung budget ng ating sandatahan. Hindi pwede yung sila na mismo nagsasabing hindi pwedeng wala tayong ginagawa, hindi pwedeng hayaan na lang. Di palakasin ninyo yung budget ng ng ating sandatahan o baka maniwala pa ako sa inyo, 'di ba? Na talagang genuine ang gusto ninyong mangyari. Anyway, mga tol, talon tayo rito sa ibang balita. Mula pa rin dito sa News 5 Everywhere. No? Eto na nga, no? Napag-usapan yung pagpapapasok ng dayuhan sa PCG. Question yan mga tol sa pagdinig sa Senado. Alamin natin tong balitang to. Ginisa ng mga senador ang Philippine Coast Guard kaugnay sa mga Chinese national na nakapasok sa kanilang hanay. Naungkat ang issue sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay sa pang-eespiya sa bansa. Nakapasok naman yung mga yun, panahon ni Duterte, di ba? Kung nandirito si Bato, ewan ko lang kung anong sasabihin ni Bato. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano daw ang paliwanag ng Coast Guard? Ruth, paliwanag ng Philippine Coast Guard, 2018 pa nagsimula 2018. O tama nga, panahon nga didigong. ang magpamiyembro ang ilang foreign nationals sa PCGA dahil hindi nga raw ganon kahigpit ang mga pulisiyang ipinatutupad noong mga panahong iyon. At Hindi ganun kahigpit mga tol kasi nga tropa natin ng China noon bakit mo sila pagbabawalan, di ba? Tropa nga natin sila
Pogo nga eh, di ba? Pasok kayo, ganyan. Kanina nga, nagsagawa ng pagdiligan ng Senado para ma-update yung Commonwealth Act 616 o yung Anti-Espionage Law. Noong nakaraang taon kasi ay may na-delist sa PCGA na 36 Chinese nationals at nitong nakaraang linggo lang, may na-delist ulit na Chinese businessman na si Joseph C. na natanggap din na miyembro ng PCGA at naging honorary commodore pa. Honorary Commodore pa ha? Taas ng ranggo nun. Naman ng PCG, mas sinihigpitan na nila ngayon ang kanilang vetting process para sa mga gusto magpamiyembro ng PCGA. Pero tanong ng mga senador, paano nga ba nakapasok sa PCGA ang mga Chinese nationals? Ayon sa Dito pala si Bato. Philippine Coast Guard Auxiliary, dati raw kasi silang wala namang nakikitang threat sa pagpapamiyembro ng mga foreign nationals sa ating PCGA. Pero ngayon, mas nagiging maingat na raw ang Coast Guard dahil sa creeping intrusion sa ating security infrastructure. Alam nyo kasi mga tol, isa sa mga problema ng PCG, nagugulat kasi sila mga tol, yung tipong may mga pinaplano sila, meron silang mga dapat misyon na gagawin. Kaso pagdating nila sa area, may nag-aabang na agad sa kanila eh. Parang alam nyo yun, paano nila nalaman na ganito gagawin natin? Dito tayo pupunta, dito tayo dadaan. Pero mo mga tol, eto kasi, hindi yan katulad ng kalsada na merong mga ruta na pwede mong daanan. Hindi ka pwede basta-basta kung saan-saan dumaan. May mga one way, may mga ganyan. So talagang madali kang abangan. 'Di ba? May mga street eh. Unlike sa dagat mga tol, 'di ba napakalawak ng dagat? 'Di ba? Napakalawak ng dagat, napakaliliit kahit na yung pinakamalaking barko nila, napakaliit niyan kung ikukumpara mo sa lawak ng dagat. Pero gayon pa man, alam nitong mga China Coast Guard kung saan dadaan, kung saan pupunta, kung saan, alam niyo yun, kung saan ang ruta ng mga PCG natin at talagang nakikita nila mga kapatid. Bukod dun sa bukod dun sa syempre meron tayo mga satellite, meron tayo mga radar. Pero nauunahan pa nila. Meaning, hindi pa na-detect ng radar nila, alam na nila agad kung saan aabangan yung mga barko natin. Yun nga bakit nalalaman na ganun? Ibig sabihin mga tol, may mga espiya. Diba? Meron na agad nakaabang, meron na agad nagsasabi sa ganito pupunta, sa ganito dadaan. Diba? Kaya nalalaman na agad nila. Isa pang tanong ng mga senador, Ruth, ano ba mismo ang ginagawa ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary? Pero sabi ng PCG, Social Civic Organization lamang daw ito. Wala silang security clearance at hindi sila binibigyan ng kapangyarihan na makaalam sa mga security functions ng mismong Philippine Coast Guard. Kahit naman di mo sila bigyan ng kapangyarihan para sa ganyan di ba? Pag may pinapasok ka dyan, meron ng mga under the table yan. Bigyan mo ako ng detalye tungkol dyan. Ako na bahala sa'yo. Di ba may mga ganun mga bagay mga tol eh. No, napapanood natin sa mga movie yun pero alam natin nangyayari yun sa totoong buhay. Di ba? Di sana walang korupsyon sa totoong buhay kung hindi nangyayari yun. Di ba? Minsan nga kahit na mga simpleng tao lang na akala mo wala ang kinalaman pero yun pala yung pinaka big boss Di ba? May mga ganun mga bagay. Tumutulong lamang daw ang mga miyembro nito dahil sila ay mga boat owners at kailangan ng kanilang mga boat o barko kapag may search and rescue operations. Samantala, Ruth, ibinunyag naman ng NBI na 19 na individual na ang naaresto dahil sa hinihinalang espionage activities. 13 dyan ang Chinese, 5 ang Pinoy at 1 Cambodian. Sabi ng NBI dapat daw tignan ang posibilidad na maparasahan din ang mga asawang Pilipino na nagpapagamit sa isang foreign threat actor. Para naman kay Senator Ping Lacson, hindi dapat tumigil ang NBI sa pag-aresto kundi dapat mas palalimin pa ang investigasyon para tuluyang mabuwag ang mga espionage network sa bansa. Habang hiniling naman ni Senator Raffy Tulfo na tutukan ang mga vloggers at influencers na ginagamit di umano ng China para sirain o siraan ang Pilipinas sa social media. Yun ang kailangan din nilang tutukan mga tol, yung mga vloggers, mga influencer na parang ginagawang parot ng China. Kung ano yung sinasabi ng China, kung ano yung naratibo ng China, yun din yung sinasabi nila sa mga followers and at mga ini-impluwensyahan nila mga tol. Kaya tayo nagkakandaan nagkakagulo-gulo mga tol Di ba? May mga tao na eto yung pinapaniwalaan, PCG magulo, AFP ang magulo. Diba? Kasi yun yung sinasabi ng mga pina-follow nilang mga vlogger Diba? Hindi nila alam na yung mga vlogger na yung kahit Tagalog ang salita nun mga tol, mga maka-China yung mga yon. Yun ang problema. Ruth, giit ni Senator Jinggoy Estrada, napakahalaga na maipasa itong batas, itong new anti-espionage law sa gitna nga ng matinding mga
banta sa ating pambansang seguridad. Magkakaroon muli ng isa pang hearing kaugnay nito kung saan iimbitahan ng mga heads ng mga bawat departamento. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Again mga tol, yung about doon sa panawagan ng ilang mga kongresista, parang wala eh. Alam nyo, walang dating eh. Nananawagan ka sa alam mo namang hindi pwede basta-basta ganun lang. Kumbaga parang nagpapapansin ka lang eh. Kasi hindi talaga pwedeng pag-utusan ng United Nation itong China. Kasi ang laki nga ng impluensya ng China dyan mga tol. Alam nila yan. Diba? Kaya parang baliwala lang din yung pagpapapansin nila sa media. Kaya bigyan nila ng mataas na budget ang ano natin, sandatahan kasi sila gumagawa ng budget eh, di ba? O bigyan nila ng mataas na budget yung sandatahan natin, baka maniwala pa ako sa kanila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.